Ayon nga kay Adrian Wojnarowski ay makikipag-agawan ang Golden State Warriors at Los Angeles sa pagkuha ng big man na si Jonas Valanciunas kapag available na ito sa trade. Pero bago yan, isang revelasyon ang sinabi ni Brian Windhorst patungkol sa butuhan na nangyari sa MVP para sa Paris Olympics basketball. Sa isang podcast, sinabi ni Brian Windhorst kung paano pinili ang MVP para sa Olympics at ayon pa sa kanya, wala pang finals or semifinals pa lang ay nagbobotohan na sa loob ng FIBA committee kung sino daw yung magiging MVP. Mayroon nga hong nakalagay na QR code sa pader at doon nila ay pinapasok yung kanilang boto sa pamamagitan ng pag-scan. At sinabihan din siya na ang in charge sa mga butuhan ay tinatawag na FIBA experts. Ang reaksyon ni Brian Windhorst ay hindi siya makapaniwala at hindi malinaw yung detalye. Para sa kanya, parang nasa 2 tao hanggang 3 tao lang yung parang tinanong ng FIBA kung sino ang mananalong MVP. So therefore, mga tropa na parang hindi formal ang pagpili ng MVP. Nakabatay nga ang pagiging MVP sa mismong laban ng Team USA at ng France. Pero ang malaking pagkakamali nila, sa semifinals pa lang ay nagsisimula na yung butuhan nila. Well, para sa inyo mga tropa, ano ang komento ninyo? May dayaan ba nangyari sa MVP voting ng FIBA committee? Ititrade ng Washington Wizards si Jonas Valanciunas pagsapit ng December kung saan siya magiging eligible na. Siya ay pinapirma ng Washington Wizards sa free agency market sa kontratang 3-year deal worth $30 million. Kinuha nga nila ito bilang free agent pero ngayon kanilang i-trade. Bakit nga ba? Well, dahil sa hindi inaasahang pagkakataon ay kanilang na-draft nga si Alex Orr na isang center. At dahil nga batang team sila, wala pa silang planong mag-contend. At kaya itong si Jonas Valanciunas ay hindi pasok sa kanilang adikain sa susunod na mga taon. Samantala dahil nga na-extend naman itong pananatili ni Kevin Durant sa Paris at ngayon siya nagbabakasyon doon. Nakuhanan nga itong si KD na hindi lang isang babae ang kanyang mga kasama kundi nasa 6 pa nga itong babae, mga tropa. Pribadong tao nga itong si Kevin Durant patungkol sa kanyang love life. Subalit minsan na nga siyang naugnay sa sexy star na si Lana Rhoades. At marami pa ngang espekulasyon na siya raw yung tatay ng dinadalang tao ni Lana Rhoades noon. Subalit sa paglabas ng sangkol ay parang nagmukhang anak ni Blake Griffin ito. Pero kalaunan nalaman din na si Bruce Brown pa lang nakabuntis sa dito sa sexy star. Patungkol naman kay Kevin Durant mga tropa, definitely hindi pa siya nagmamadali sa pagbuo ng kanyang pamilya. Patungkol dyan, inamin mismo ni Kevin Durant na hindi siya interesado sa pagkakaroon ng anak habang siya ay nasa liga pa at naglalaro dahil ayaw niyang ma-pressure daw ito sa paglalaro ng basketball. Well, definitely sa puntong siya ay magre-retiro na, baka doon na pag-iisipan ni KD mga tropa na magkaanak.